kayo mag-ina rito. Inyo tong bahay. Kayong dalawa lang. Melba, wala na kami ni Nancy. Kaya ngayon nagbabalik ka? Nagpapaawa lang yun dahil iniwan na siya ng kabit niya. Maniniwala ka ba na naman sa mga drama ni Papa? Kailan ba mawawala yung galit mo sa akin? Yung nanay mo nga, napatawad naman niya ako. Hindi ako si Mama. At kahit kailan, hindi ako magiging si Mama. Para sa isang anak, ang ina ang nagsisilbing ehemplo ng kagandahang asal at katatagan ng loob na dapat niyang tularan sa kanyang paglaki. Pero paano kung namulat ang isang bata na puro kamalian at kahinaan ang nakikita sa kanyang mga magulang? Naku, tiyak marami sa inyo ang nakaka-relate sa aking nabanggit na sitwasyon. Kaya sabay-sabay na nating tunghayan ang pangmarites na totoong kwento na mag-ina dito sa aming episode na pinamagatang I Am Not My Mother. Nakikiusap ka na naman. Nagmamakaawa ka na naman para dyan sa walang hiyamong asawa. Ha? Diyos ko naman, hindi ko maintindihan kung paano mo nasisikmura ang katarantaduhan ng lalaking yan. Irresponsable na, babaero pa. Lumaya siya dito. Ma, wag naman po. Ayoko po mawalan ng amang anak ko. Diyos mo naman, Melba, kung ganyan rin naman ng klaseng asawa yan, ewan ko na lang. Ganyan. Ako magpapalaya sa kanya. Kung ganun po, Mama, pati kami ni Sari, palayasin niyo na lang din. Sasama po kami sa asama ko. Ubod ka ng tanga talaga! Lola! Mama! Kayo mag-asawa, lumayas kayo. Iwan niyo sa akin yung apo ko, ha? Iwan niyo to sa akin. Lumayas kayong dalawa. Oo, Kayo talaga, mag-asawa. nalayas kami. Pero isasama namin si Sari. Taniha ka? Kaya mong buhayin yan? Ako nagpapaaral sa apo ko. Ha? Ang kapal na mukha mo, no? Wala ka namang ginawa dito sa pamamahay ko kundi humilata. Ikaw ang lumayas dito sa bahay ko. Melba, ayusin mo yung gamit natin. Hoy, iyon na yung pera mo. Isaksak mo sa baka mo! Ano mo na nga, ha? Sinira mo na nga ang buhay ng anak ko. Pati yung buhay ng apo ko. Wawasakin mo. Lumayas ka. Ano? Ha? Hoy, huwag pwede patulang ka! Nalayas kami ng pamilya ko! Ayun, Melba. Melba! Sumama ka dyan sa inutil na yan? Ha? Magdudusa ka! Ano na? Melba! Pinalayas po kami ng lola ko kasi hindi na niya kinaya na yung nanay ko ay sunod-sunuran sa tatay ko na every time na may gagawin na kalokohan, mambababae, magsusugal, magiinom, mag-uuwi sa bahay ng walang pera. Lahat yun? Dahil yung tatay mo? Oo po, growing up ganun po. Nancy! Buha nga ng balik tsaka kumot. Ba't andito sila? Tsaka ako napapaliwanag. Sa sala muna kayo matutulog, ha? Kami? Eh, ikaw, saan? Huwag ka magreklamo. Buti nga may matutuluyan tayo, eh. Mama, sino po yung babae? Kamag-anak po ba ni Papa? Gusto lang muna tayo dito, anak. Hindi masabi ni Melba sa anak na ang babaeng kanilang nadatnan ay walang iba kundi ang kabit ni Arjan. Bagamat masakit, nakisiksik sina Melba at Zari sa bahay ng ama at ng kabit nito. Hanggang sa Wala nang laman yung bigasan. Kaya nagpabili na lang ako ng tinapay kay Sari. Nag-init na rin ako ng tubig para sa kape. Naku, bawal ako magkape. Kapapanganak ko pa lang.
pala tulog pa si Arjan. Nagpamasahe sa akin kagabi. Yung sweet-sweet nga eh. Sinabi naman na to sa'yo ni Arjan, di ba? Nagtataka nga ako kung bakit sumama pa kayo dito. Ikaw, bakit nasikmura ni Arjan na iuwi kami dito kasama ka? Ako ang asawa. May anak na siya sa akin. Sa akin wala. Sinong legal na asawa ang gugustuhin may kabit ang asawa niya? Inanakan pa. Eh, ikaw may problema. Kayo dapat ang umalis dito. Oo. Malaki ang problema ko. Ikaw yan. Kung sa tingin mong kakampihan ka ni Arjan at iiwanan niya kami ng anak ko, nagkakamali ka. Tsaka kanino ba sumiping kagabi? Ha? Sa'yo ba? Nancy! Diyan na, mahal. Bibig ko sa'yo. Pogi naman ang baby. Mukha ako kaya. Ma? Bumalik na tayo kay Lola. Bakit ganun? Ikaw ang asawa ni Papa, di ba? Bakit pumapayag ka sa sitwasyon natin? Ako? Di ko matatanggap na kapatid ko yung baby. Ako lang ang anak ni Papa. Hindi yung baby. Alis na tayo dito, Ma. Naniniwala ako na tataukan din ng papa mo. Iiwanan niya rin yung babae niya. Maniwala ka sa... Ma, huwag kang magpakatanga. Tama na ang pagpapakamartir. Umalis na tayo dito. Ayoko mawala ka ng amana. Tsaka, hindi ko kayang iwanan siya eh. Mahal ko ang papa mo. Sari. Sari. Dahil bata pa po ako noon at daddy's girl nga po ako dati, doon na po nagsimula yung parang inis ko sa kanya at galit ko. Pero doon po, dahil hindi pa naman po ako ganun katapang para mag-voice out. Hindi naman po ako sumasagot or something like that. Pero pinapakita ko na alam ko yung nangyayari. Hindi na po ako ganun katulad sa kanya dati na every uwi yung tatay ko, kakikis ako, ganun. Pag galing siyang pasada or galing siya ng work. Simula nun parang, ganitong klase siyang tatay. Parang, and yun din po one reason why parang ang sama ng image ng lalaki sa akin. Pa natutulog. Gusto nila alam ko dyan. Sige na muna ako tatabi. Sakit yung baby. Si Nancy na muna ang babantay doon magdamag.
Uy, nakausap kita. Galit sa akin si Sari. Lalo na sa akin. Gusto niya na umuwi sa lola niya. Hindi tayo babalik doon. Bakit ganun, Arjan? Kahit noon pa, ikaw laging inuuna ka sa lahat. Sa sarili ko, sa nanay ko, sa anak ko. Pati sa Diyos ko pa rin ang inuuna ko. Ang sakit lang kasi, pagdating sa'yo, ako naman ang huli palagi. Binigay ko sa'yo ang lahat. Wala akong tinira para sa sarili ko. Tama si Mama. Tinuring mo akong alipin. Basura. Hindi asawa. Ano naiisip mo? Mahulog ka na nga. Tumahan ka na nga. Di ako makapag-aaral eh. Tahan na. Tumahan ka na. Tahan na sabi eh. Ang ingay-ingay mo eh. Tumahan ka na nga. Oy! Anong karapatan mong sigawan yung anak ko, ha? Ha? Di ba sinabi ko sa'yo, bantayan mo lang, huwag mong sasaktan. Hindi ko po siya sinaktan. Masagot ka pa, ha? Ano? Sa susunod na makita kong sasaktan mo yung anak ko, ibibiting kita patiwar, eh. Demonita ka. Lumayas kayo dito ng nanay mo. Layas! How long kayo nakitira doon sa Chikabebe? Months lang din po. Hindi naman po umabot ng year. Hindi po umabot ng year. Kasi parang nag-reach out na rin po ang lola ko. Kamusta na kayo dyan? Parang ganun. Pinabalik na po Pinabalik kami. kayo doon. Kami ng mama sa bahay po namin. Tapos, Eh, ang papa mo, sana? Naiwan doon? naiwan po Sa siya. Chikabebe? Opo, sa anak niya. Naiwan po siya. Pinatawad na rin po ng mama ko, ang lola ko, ang mama ko. Parang, sige na, ano bang magagawa ko? Nag-iisa na kitang anak. Alam namang pabayaan kita dun sa ganyang klaseng pamumuhay. Lola. Melba, Sari, normal na kayo mag-ina rito. Inyo na itong bahay. Kayong dalawa lang. Pangako mo yan sa akin. Lola ko. Sari, apo ko. Huwag mong papabayaan ng mama mo, ha? Pag wala na ako, Opo, Lola. Opo. huwag mong papabayaan. Ikaw lang ang lakas ng mama mo. Ha? At huwag mong hahayaang apihin ulit siya. Ipangako mo yun. Ipangako mo yan. Opo, Lola. Opo.
Ma, please, huwag muna. Huwag, ma. Kailangan pa kita. Kailangan ka namin ng apo mo, ma. Please, huwag. Melba, baka kailangan ko na umalis. Ha? Baka sa pagpanaw ko, pwede ka lang humugot ng tapang. Alang-alang sa anak. Alang-alang sa anak mo, Melba. I'm sorry po. Sorry, ma. Huwag po. Huwag po. Oh, please. Huwag po muna. Oh, please. Sorry. Sorry. Ipangako niyo sa akin na kailan pa lang. Mahal ko kayo, anak ko. Mahal ko kayo. Nang pumanaw ang lola ni Zari, naiwan silang mag-ina sa bahay nito. Samantala, tuluyan na silang tinalikuran ni Arjan. Ilang taon ding nabuhay ng tahimik sina Melba at Zari. Hanggang sa... Ma, bakit pag ako yung naghahalaman, parang di naman siya lumalago? Dinidiligan ko naman araw-araw. Hindi porke laging dinidiligan, hindi na malalanta. Alam mo, dalawa lang yan eh. Nalalanta kasi sobrang pag-aalaga o kaya sobrang napapabayaan. Para palang love life, ma. Kapag OA ang pag-aalaga, masama din. Nakakasakal. May love life ka nang nalalaman dyan, Sari, ha? Anak, huwag muna. O talaga... Alam mo, lagi nanonood yung lalamunan ko. Siguro mataas na naman blood sugar ko. Pwede pa kuha ng tubig, anak? Ay, sige po. Nakakainis talaga itong diabetes ko. Ay, salamat. Melba? Kamusta na kayo ni Sari? Bakit nagpakita ka pa? Anong ginagawa mo dito? Melba, wala na kami ni Nancy. Iniwan na niya ako eh. Dila na yung baby namin. Pwede ba? Kaya ngayon nagbabalik ka? Pagkatapos ng maraming taon? Sari? Papa? Anak? Sari? Anak, pakinggan mo ako. Anak, sabi niya, nagmamakaawa siya eh. Patawarin mo na siya, magbabago na raw siya. Nagpapaawa lang yun dahil iniwan na siya ng kabit niya. Hindi. Maniniwala ka ba na naman sa mga drama ni Papa? Anak, gusto niya mabuo tayo ulit. Maging pamilya ulit. Sige na. Ulit? Ba kailan ba nabuo yung pamilya natin, ha? Eh parang nga tayong mga baboy na itinapon niya doon sa bahay ng kabit niya. Anak, nagsisisi na siya. Inamin niya na lahat ng mga kasalanan niya. Umaamin na siya. Sige na. Mahawa ka naman. Sige na. Ano? Ma! Bago namatay si Lola yung kapilit-pilitan niya sa atin, tayo lang ang titira sa bahay na to!
Pero anak, tatay mo pa rin siya, di ba? Tatay mo pa rin. Kaya dapat lang, bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon. Ano ba? Gamitin mo naman yung utang mo kung tinigil. Mahal ko pa rin siya! Mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin yung papa mo, anak. Mahal na mahal ko rin siya. Ilang taon talaga, alam mo, hindi ko nabitiwan yung pagmamahal na yun. Alam ng Diyos, pinilit ko na mawala siya sa buhay natin. Pinilit ko pero hindi ko kaya. I'm sorry. I'm so sorry. Pinilit ko talaga. Pero nung wala siya, kulang ako eh. Kulang ako. Kaya sige na parang awa mo. Kulang? Kulang? Di ba ako sapat na mahalin mo para mabuo ka? Anak, Wala ka bang respeto sa sarili mo, ha? Na kahit ilang beses ka na sinaktan ng lalaki ka, ano tatanggapin mo pa rin? Gamitin mo yung utak mo! Sari! Sari, pinapangako ko sa'yo, magiging maayos na yung buhay natin. Alam mo, sa isang buwan may nakuha akong racket eh. Medyo malaki-laki yung kikitain ko dun. Pagkatapos nun, pwede tayong mamasyal. Saan mo pa gusto pumunta? Kausap na kami ng mama mo. Alam ko, masama pa yung loob mo sa akin, pero makawala din naman yan. Lalo pa ngayon, magkasama na tayo sa bahay natin. Bahay natin? Bahay to ni Lola. Basta, nagkaayos na kami ng mama mo. Sana tayo rin. Sari. Sari, anak. Sari. Dear Mama, I'm sure pag nabasa mo ito, wala na ako. Umilis ako dahil hindi yun ang gusto ko, kundi dahil yun ang alam kong tamang gawin. Ayokong maging mahina kagaya mo. Ayokong magtanga-tangahan at maging martir ng gaya mo. Hindi ako tatandang katulad mo, Mama.
Hindi ako ikaw. Paalam. Zari. Out of hatred, naglayas ako. Hindi ko na kaya. Parang hindi ko po kayang makita na hanggang ngayon, hindi ka pa rin natuto. Lumayas po talaga ako. Tapos, Lumayas ka. Ay, saan ka napadpad? kung Anong ginawa mo? saan po. Ano po, hindi naman po kung saan. I mean, since ang tatay ko po hindi magaling na provider, tinanim ko na po sa utak ko na once na mamatay ang lola ko, mawawalan na ako ng provider. Kasi ang mom ko, hindi naman ako kaya i-provide din. Kasi siya umaasa din. Tapos ang tatay ko po, hindi din maayos sa provider. Oo. Kaya po nung lumayas ako, doon na po ako nagsimula na pumasok sa mga restaurant, nag-waitress, pumasok sa country club, naging server, manicurista, tapos nag-tutor din ako. Ganun, kung ano-ano po. Girl, para mo ako plancha, ha? Wait, Annette, para mo ako na ito, ha? Ay, nakat ka mo dyan yan! Hindi ba nagagamit yan? Ito na lang. Basta ka na, basta. Shopping ka, no? 100 per hour yan, ha? Ka naman. Thank you, ha? Parang may kulang pa. Bestie, hiram naman ako nitong laptop mo. Kailangan kasi akong tapusin yung research eh. Tama, bestie, may naalala ko. Gusto mong i-hook up kita dun sa boss na Arabo ng doktor. Si Malik, oo. Mabait, mayaman. Daddy nga lang. Cute naman. Parang mga double our age. Ito, pakita ko sa yung picture. May nakasave ako dito. Yan! Sinend sa akin na friend. Cute naman, di ba? Mayaman! Ano, hook up kita? Not interested, sorry. Alam mo naman may mga issues ako sa lalaki, di ba? Pinoy nga, deadma ako. Arabo pa kaya. Hello? Tsaka baka mamaya ma-culture shock lang ako sa kanila. Ayoko. Papayaman muna ako. No time for love, no time for men, no time for heartaches, no time for BS. No time for everything. Kala ko naman interesado kayo. Tinitigan mo na eh. Okay na eh. Sige na ka. Kunin ko na. Maupo ko pala. Mama? Ay, anak. Anak, magpapakabait ka, ha? Lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong maalisin dyan sa puso mo, ha? Gusto ko, lagi ako andyan. Kahit malaki tampo mo sa akin. Alam mo, tama ako. Huwag mo akong gagayahin, ha? Kasi tanga ako, di ba? Martir ako. Pangako, anak, wag, ha? Wag na wag. I love you, baby ko, ha?
Sobrang hirap ko ng mama. Hello? Sari. Sari. Papa? Papa, bakit po kayo umiiyak? Sari, wala na yung mama mo. Iniwan na tayo ng mama mo. Sari. Bessie, okay ka lang? Ano nangyari? Nung namatay ang mother mo, nagsisi ka ba? Meron ka bang pinagsisihan? Lagi ko po sinasabi sa kanya na, tanga-tanga mo. Ginaganon ko po siya lagi na, tanga-tanga mo, lagi ka na nagpauto. Nagpauto ka na nagpauto sa dati. Ganda-ganda ng buhay mo dati nung dalaga ka. Ganon siya. Dumating po kami ng isang pag-uusap namin na, sana hindi ka na lang nag-asawa. Sana sana magandang buhay mo ngayon. Tapos sabi po niya sa akin, sana kung di ako nag-asawa, di hindi ko kayo naging anak. Parang, isa po yun na pag naaalala ko lagi, pag binabalikan ko po yung conversation namin ng nanay ko, parang nakakapagsisi po yung lahat ng mga naging akto ko bilang anak sa kanya. Kahit po mag-sorry ako sa inyo ngayon, hindi niyo ako maririnig. Kahit pa sabihin ko na miss ko na po kayo. Hindi na po ako makakabawi dahil wala na kayo. Ako yung unang nang iwan sa'yo, Ma. Ako yung unang umalis. Ako yung unang nagmalaki. Sinaktan ko po kayo. Sinaktan ko po kayo. Kahit ang ginawa niyo lang po eh. Mahalin mong sobra si Papa. Alam niyo po ba noon? Ang saya-saya ko po, Mama. Kapag nakikita ko po kayong masaya. Kayo ni Lola. Yung pala, hindi po totoo yun. Dahil si Papa lang ang nagpapasaya sa'yo. At yun po yung masakit. Kaya po ako umalis. Kaya ako po kayo iniwan. Sorry. I'm sorry, Ma. Sari, aalis ka. Babalik ka pa ng Maynila? Lalo na ngayon, wala na si Mama. Sari, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako napapatawad? Hanggang kailan ba mawawala yung galit mo sa akin? Ay, yung nanay mo nga eh. Mas masakit yung nagawa ko sa kanya noon ah. Patawad naman niya ako. Pinatawad ka niya dahil ayaw niya nang palalimin lahat ng mga sugat na iniwan mo sa puso niya. Sa akin, Papa, napakalalim pa. Hindi ako si Mama. At kahit kailan, hindi ako magiging si Mama.
nang mamatay ang kanyang ina, hindi na muling nagpakita si Zari sa kanyang ama. Unti-unti ring naghilom ang sugat sa kanyang puso, kaya binigyan ni Zari ng pagkakataon ang kanyang love life. I invite you here in Riyadh. I will tour you around. And maybe we go shopping. I'm sorry, Malik, but I cannot accept your offer. I'm not ready to travel yet. You see, my mother just passed away a month ago. Delben, I can go visit you in Manila anytime. I want to meet you in person. Habibi. Habibi? Yes, that's how we call our beloved one here. Someone dear to us. You're my Habibi Zari. I give you anything you want to make you happy. Will you be my queen? You're my Habibi Zari. I give you anything you want to make you happy. Will you be my queen? I'm so sorry, Malik, but I cannot be your Habibi. We can be friends, but we cannot go beyond that. I'm so sorry. Bye. Bakit hindi mo nagustuhan? O hindi ka nagpakasal? Siguro po, out of trauma na nga po. Oo, no? Sabi ko po sa sarili ko kasi, dalawang uri lang po ng tao ako pwedeng maging bilang partner. Pwede po akong maging katulad ng nanay ko and katulad ng tatay ko. Kasi po, di ba, imagine, if, dahil nanay ko yon, so may tendency po ako na maging tanga din magmahal. And may tendency din po ako na maging katulad ng tatay ko na maglalaro lang kasi traumatized po ako. And nung nakilala ko po si Malik, hindi ko po siya kayang i-take for granted kasi maganda yung offer niyang pagmamahal, yung mga opportunities. Iniisip ko na baka in the long run, mauwi ako na maging katulad ng tatay kung ginamit lang ang nanay ko. Ayun, phone ko. Bestie, anong ginagawa mo? Ba't ka nagdrama dyan? Drama ka na naman. Alam mo, phobia na nakakamdaman mo. At ang gamot sa phobia, expose yourself. Di ba pag may phobia ka sa heights, umakyat ka ng mataas na building? Ganun. Which is yung sa'yo, may phobia ka sa lalaki, magjowa ka. Dito phobia. Ayoko lang mangyari sa akin yung nangyari sa mama ko. Takot rin yan, phobia rin yan. Kaya alam mo, bestie, sa akin lang naman. Hanggat may galit ka sa puso mo at hindi mo siya mapatawad, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Ayaw mo magaya sa mama mo, kaya hindi ka magkajowa. Pero dapat nga gayahin mo mama mo. Hindi siya nag-give up sa love niya para sa papa mo, di ba? You have to love, bestie. Huwag ka na magtago sa ilalim ng kumot, ano ka ba? Okay? Zari, bumalik ka. Uuwi ka na ba dito? Anak, yan ang gusto nangyari ng mami mo. Ha? Nung magkasama ulit tayo, kahit tayong dalawa lang. Zari, anak, pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para makabawi ako. Bumalik ka lang. Hindi, Papa.
Pangako, gagawin ko lahat para makabawi lang ako sa'yo. Bumalik ka lang. Hindi, Papa. Siguro, dadalawin mo lang yung mama mo. Hindi ko naman siya pinapabayaan eh. Laging ang sariwa yung bulaklak niya. Hindi ako nagpunta dito para umuwi. Gusto ko lang sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita dahil alam kong hindi matatahimik si Mama. Gusto ko rin patawarin yung sarili ko. Sobrang tagal kong nagalit sa inyo ni Mama. Tinanim ko yun. Sarili ko lang din pala yung pinapahirapan ko. Pinapatawad ko na po kayo. Maraming salamat. Alam mo, ito yung matagal na hinihintay ng mama mo. Salamat. Ikaw magpayo sa mga nanonood sa atin, lalo na yung mga anak na merong hindi pagkakaunawaan, no, sa kanilang mga magulang. Payo ko po sa mga anak na katulad ko is, hindi po talaga mawawala yung misunderstanding sa atin, saka sa magulang natin. Pero lagi nating tandaan na kung anak tayo at magulang sila, pinanganak nila tayo, sila para din silang newborn child sa aspeto ng pagiging magulang. And nag-trial and error din sila. So hindi nila alam ang perfect na timpla para mabigay sa'yo yung hinahanap mo. Understand na inaayos lang din nila yung the best na kaya nilang ibigay sa atin bilang magulang. And dapat di tayo maghanap ng more than that. And understand natin yung mga lapses nila kasi hindi lang din naman sila magulang, asawa din sila, anak din sila, kapatid din sila. So, yun po. Thank you. Oh, you're welcome and thank you too. Walang perpektong tao at lalong walang perpektong ina. Aba, kami ring mga ina, marami ring pwedeng ireklamo tungkol sa aming mga anak, hindi po ba? Lahat tayo ay may pagkukulang at mga pagkakamali. Ang mahalaga, ano man ang mali sa pag-uugali ng bawat isa, dapat pag-usapan at ituwid para maging mapayapa ang bawat pamilya. O kayo namang mga ama ng tahanan, galang nyo naman ang inyong asawa at mga anak. Aba, pinagsama mo pa si Mrs. at yung iyong chika bebs sa iisang bubong. Inyong pakatandaan, anuman ang ehemplo ng magulang, napakalaki ng epekto nito sa kaisipan ng ating mga anak. Ngayon, bukas, at magpakailanman.